Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat at kayo po ay aking binabati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at isa na naman pong pagkakataon na makapagbahagi po ako sa inyo ng mga salita po ng ating Diyos. At sa araw na ito mga kapatid, kung kayo po ay may mga Biblia, ay sabay-sabay po natin itong bubuksan sa aklat po ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 1. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sa revise po, ang sabi ng Biblia, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At sa oras pong ito, ang paksa po na ating pag-aaralan, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa oras pong ito ay isang panibagong bagay ang ating pag-aaralan na kung saan magbibigay po sa atin ng higit at malaking bagay na pangahawakan po natin na sinasabi po ng banal na kasulatan, wala na pong anumang hatol. Sabi nga po sa revise mga kapatid, wala nang kahatulang parusa ang mga taong mga kapatid na nakipag-isa kay Kristo. Okay? At kung maalala po ninyo, ito po ay aking pinahagingan noong Bible study at tatalakayin po natin ito, ngunit hindi po natin ito matatapos ngayon. Gayon pa man, mga kapatid, ay ito po ay magdudulot sa atin ng panibagong pag-asa na maintindihan po natin na totoo po ang salita ng Diyos. Hindi po siya pwede na magsinungaling. Hindi po pwedeng kunwari o magpaasa ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Kapag sinabi niyang wala nang anumang hatol doon sa mga tao na nakipag-isa kay Kristo, totoo po yun. So ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, totoo po ito, ulitin ko po, hindi po pwedeng magbola-bola ang Diyos. Kapag sinabi niya sa kanyang salita, wala nang anumang hatol doon sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Ngayon, ano po ito sa atin? Napaka-importanting maintindihan po natin at maunawaan po natin at maaaring alam ng iba sa atin at maaaring ang iba ay hindi pa. Kapag sinabi pong nakipag-isa, mga kapatid, kapag sinabi nakipag-isa kay Kristo, ang ibig po sabihin ng nakipag-isa, naging bahagi sa katawan ni Kristo. Yun po yung una. Pangalawa, naging bahagi o naging anak ng Diyos. Una, naging bahagi ka ng katawan ni Kristo. Pangalawa, naging anak ka ng Diyos. Pangatlo mga kapatid, naging tagasunod ka ni Kristo. Naunawaan po natin. So kapag sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka sumusunod, ay hindi ka po tagasunod. Kaya nga tagasunod eh. Hindi pa pwedeng tagapasaway, kundi tagasunod, mga kapatid. Sumunod po dyan. Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tandaan niyo po, kapag tayo po ay nakiisa kay Kristo, tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ano po ba ang katawan ni Kristo, mga kapatid? Sino po ba ang katawan ni Kristo? Ang katawan ni Kristo, tayo po yun na pinagsama-sama. Okay? So tayo po mga kapatid ay katawan ni Kristo at dapat bilang katawan po ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon po tayong bahagi sa katawan. Ano nga natin? Hindi pa pwedeng wala. Kaya, imposible na sabihin ng isang taong na kay Kristo siya o nakipag-isa siya kay Kristo kapag sa loob ng simbahan hindi siya nararamdaman. Kapag sa loob ng simbahan, pagkatapos ng preaching, walang fellowship. Umuwi na siya agad. Hindi siya nakikipagkwentuhan. Hindi siya bagay. Hindi siya nakikipagbagay sa kapwa-tao, mga kapatid. Hindi siya nakikiisa sa mga proyekto. Hindi po siya, mga kapatid, na naaasahan o hindi rin siya tumutulong. Hindi mo rin siya maramdaman, mga kapatid, sa anumang aspeto sa loob ng simbahan. Kapag kaganyan po ang isang tao, hindi po yan nakipag-isa kay Kristo. Baka nabaptize lang, pero hindi nakipag-isa. Okay? Naunawaan natin mga kapatid. At sinasabi dyan, yung na kay Kristo, sabi dyan, wala nang hatol. Amen. So kailangan nyo maintindihan, bilang mga mananampalataya, nararamdaman po ba kayo ng katawan ni Kristo? Gaya nito, para maintindihan nyo, tayo po may katawan.
Nararamdaman nyo ba yung kamay ninyo? Nararamdaman nyo sapagkat naigagalaw po ninyo eh. Amen. Paa ninyo, naigagalaw nyo po yung inyong paa. Ibig sabihin nararamdaman ninyo. At kapag ang kamay ninyo ay naipit, nararamdaman ng buong katawan ninyo. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Kayo po at ang bawat po isa sa atin, kapag kayo po ay hindi maramdaman sa loob ng simbahan, ibig sabihin, hindi kayo bahagi o kaisa ni Kristo. Naunawa natin mga kapatid. Kaya dapat nararamdaman mong kasama ka rito. Amen. Pag mayroong mga project, kailangan nakikiisa tayo. Hindi yung pag meron tayong mga gagawin para sa Panginoon, minsan ito yung maling ginagawa ng mga mananampalataya. Pag mayroong mga project, gastusin na naman. Ay, puro ano na naman. Wala nang katapusan ng mga ambagan. Alam niyo po mga kapatid, ganyan po talaga. Amen. Ganyan po talaga. Kaya nga po tayo katawan ni Kristo para magtulungan. Ngayon po, kung puro po tayo reklamo, aba, baka hindi ka katawan ni Kristo, hindi ka kasama sa katawan. Ha? Pag ang isip, ang ulo, nagpasya mga kapatid na, halimbawa, buhatin ito, ang isip nagdikta, buhatin ang drums. Sino po ang unang gumagalaw? Ha? Depende sa sitwasyon. Kung malapit ka sa drums, kamay agad. Pero kung nasa ganitong sitwasyon ka, medyo may distansya ka, paa agad, nakikipag-coordinate agad ang paa. No, ang katawan, sumasama. Ang kamay, bumubuhat. Amen. Nakikita ninyo? Amen. Ganun po mga kapatid. Kapag ang leader po sa iglesia may pinagagawa, may proyekto, hindi po namin yan pinagagawa o ini-implement na sarili lang po namin kalooban. Yan po ay bagay na ipinapakita ng Diyos sa mga leader para ibaba sa mga miyembro para magtulong-tulong po tayo. Pag sinabi na ng leader kung ano po ang dapat natin gawin, dapat nakikiisa tayo. Kapag sinabi ng leader natin mga kapatid, maglilinis tayo, hindi ka pwedeng nakaupo lang dyan. Amen. Kaya pag nakaupo ka lang habang naglilinis, abay baka hindi ka kabahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ka nakikiisa eh. So kapag ka oras ng linis, dapat gumagalaw lahat. Okay? Nagdikta ang isip, magwawalis ako lahat, sumusunod si paa, si kamay, lahat. So ibig sabihin mga kapatid, ang nakipag-isa kay Kristo, siya po ay may bahagi sa katawan, hindi pwedeng hindi. At hindi po yan mga kapatid, yung tao na kung saan ay patay malis siya. Sa realidad ng buhay mga kapatid, alam kong nararanasan niyo ito. Kapag ka mayroong kasiyahan, o sa outside world sa mga dating galing sa sanlibutan sa mga inuman, naranasan niyo po ba sa inuman na kayo lang po yung nag-aambang? Tapos, meron doon, wala nang ang inambang, ang lakas pang mamulutan. Naranasan niyo yun mga kapatid? Amen. Ha? Amen. Nandun siya, taga-inom, taga-kain. Tapos nung ubos na, bili tayo, bili tayo. Tapos yung nanlibre, siya pa rin ang bibili. Tapos yung nilibre, paupo-upo, pakuya-kuya ko. O sige, isa pa tayo. Mga kapatid, sa realidad ng buhay, sa outside world na ito mga kapatid, itong sanlibutan na ito, na tinutukoy itong outside world, baka nabatukan ka eh. Amen. Wala ka nang ambag, di ka pa nautusan. Oh, di ba? So, doon natin makita mga kapatid na kahit sa mga grupo-grupo lang, nakakayamot, nakakainis, at nakakawalang ganang kasama kapag walang ambag. Ano po ibig sabihin? Sa paglilingkod sa Diyos, pag wala tayong ambag sa paglilinis, pag wala tayong ambag sa mga proyekto, pag wala tayong ambag mga kapatid sa mga, ano po, meron kang, tawag nito, meron kang kakayahanan palang tumugtog. O, gaya niya, wala po tayong bass guitarist. Meron ka pala, ayaw mo umambag. Hindi ka na nga umambag. Hindi ka rin pumapalakpat. Oh, nakuha ninyo mga kapatid. Ganun din, pagka tayo ba'y tumutugtog ng mga masayang awitin, dapat nararamdaman kang kaisa ka. Amen. Di ba? Dapat sumasayaw ka rin. Pag kumakanta ka rin. Kasi nga, na kay Kristo ka na. Amen. So, kailangan maramdaman po tayo at i-analisa po natin ang ating sarili. Nararamdaman po ba tayo sa loob ng simbahan? Nararamdaman po ba tayo ng Panginoon?
Naunawaan natin mga kapatid, kung nararamdaman ka, ibig sabihin, kaisa ka, na kay Kristo ka. Ano? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ngayon sa ating pong pagpapatuloy, ang Romans chapter 8 verse 1, ang talatang ito mga kapatid ay nagsasabi ng mga nakipag-isa kay Kristo ay hindi nahahatulan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Take note mga kapatid, kaya lang naman po hahatulan ng Diyos ang sanlibutan o ang mga tao sa sanlibutan ay dahil sa kasalanan. So hanggat may kasalanan pong nananalaytay sa ating buhay, hahatulan po tayo ng Diyos pagdating po ng araw ng paghuhukom. At yung hatol na ito po ay parusa. Parusa na kung saan ni ayaw po nating mangyari sa ating buhay. So kung ito po ay parusa at ayaw nating parusahan, mainam po na tayo po ay dapat na kay Kristo. Nasa side po ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito, ang dahilan ay ang pag-isa natin kay Kristo. Ang pagkikipag-isa natin kay Kristo ay nagbigay sa atin ng katwiran at kawalang sala sa harap ng Diyos. So dahil nakipag-isa tayo sa Panginoon, tinanggalan tayo mga kapatid. Ano? Tinanggal po tayo sa tinatawag na kahatulan. Hindi na po tayo hahatulan. Napawalang sala tayo. Naunawaan natin mga kapatid. So ang tao po, kapag siya po ay nagpasya na sumunod sa Panginoon, naglingkod po siya sa ating Panginoong Diyos, siya po mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya, pawawalang sala po siya. Naunawaan natin? Ngayon po, ano ba ang ginagawa o buhay ng isang tao na hindi nakipag-isa kay Kristo? So kung meron po kayong kilala na nagsasabing sila ay kumikilala daw ika kay Kristo, gayong walang panahon sa Panginoon, wala siyang panahon sumamba sa nakakalungkot pang paraan mga kapatid, naaalala mo lang ang Diyos kapag may kailangan ka. Tapos, pag wala kang kailangan, nandoon ka sa bisyo, nandoon ka sa barkada, punong-puno ka ng mga kapatid ng panahon sa mga games, punong-puno ka ng panahon mga kapatid sa kalayawan, sa sugalan. Ano? Wala ka ng panahon talaga sa Panginoon. Ni manalangin, wala ka rin panahon. Ni magbasa ng Biblia, wala ka rin panahon, mga kapatid. Kung may kilala po kayo, o meron po kayong kapamilya na nagsasabing kilala daw niya ang Diyos, kumikilala siya sa Diyos, naniniwala siya may Diyos, subalit ang kanyang pamumuhay ay taliwas sa gustong mangyari ng Diyos at sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, ang tao pong nagsasalita, nakilala niya daw ang Diyos, hindi po niya totoong kilala ang Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid. So ngayon, ano ba ang ginagawa o buhay ng isang tao na hindi nakipag-isa kay Kristo? Mga kapatid take note the word. The word nakipag-isa. Ano ba ang buhay ng tao? Ang buhay ng isang taong hindi nakipag-isa kay Kristo. Una po mga kapatid, meron tayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na tatalakayin. 6 sa maraming bagay ito, mga kapatid Ngayon po, ano daw po ang buhay ng hindi nakipag-isa kay Kristo? Una, nabubuhay sa kadiliman. Basahin po natin ang John chapter 3 verse 19 hanggang 20. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. So hindi po nila inibig yung liwanag. Si Kristo na nagkatawang tao po, pumunta siya dito sa lupa, hindi po siya nagustuhan ng mga tao. Mas marami po sa kanila, hindi po sumampalataya. Hindi nila nagustuhan ng ating Panginoong Hesus, hindi sila sumunod sapagkat sila po ay gumagawa, mga kapatid, ng masama. Ngayon po, mga kapatid,
Number 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ang unang-una, kapag ang isang tao ay hindi nakipag-isa kay Kristo, ayaw maglingkod sa Panginoon, ayaw magbigay ng panahon sa Diyos, tapos kilala niya lang ang Diyos, hindi talaga siya nakipag-isa kay Kristo. Ang sabi doon, sila po ay nabubuhay sa kadiliman. Amen. Sapagkat kung ang isang tao po ay talagang may pag-ibig sa Panginoon, kahit anong mangyari, gagawa po yan ng paraan para makapaglingkod sa Panginoon. Gagawa po yan ng paraan para makasimba. Naunawaan natin mga kapatid, madalas pang mag-birthday kasi sa magsimba. Hindi po siya maganda. Hindi po siya magandang kaugalian mga kapatid. Inuulit ko po, ang tao na hindi po nakipag-isa kay Kristo, sila po ay nabubuhay sa kadiliman. Number 2, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Romans chapter 6, verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y naging alipin nito, maging ito'y kasalanang nahahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na nahahantong sa katuwiran? Okay. Pagmasdan po ninyo kapag sumunod ka sa Panginoon, ito'y hahantong sa katuwiran. Okay? Sabi, hindi nyo baga alam na kung sino ang sinusunod ninyo, ano sabi doon, Sister Joy? Kayo ay napaaalipin ng sinusunod ninyo. Ano ninyo mga kapatid? Ibig sabihin, halimbawa, nabuhay ka ng puro bisyo ka. Naalala nyo, nakaka-encounter kayo ng gusto ko na sanang itigil ito kaso hindi ko magawa. Hinahanap-hanap ng aking katawan. Gaya ng sigarilyo, alak, halimbawa, 20 years mo nang ginagawa sa buhay mo yan. Hindi mo siya maalis. Nung nakilala mo si Kristo, hindi mo siya maalis-alis. At dahil hindi mo siya maalis-alis, ano pong nangyayari? Hindi mo matiis, maninigarilyo ka pa rin. Magbibisyo ka pa rin. Bakit mo ginagawa yun? Dahil ikaw po ay alipin ng iyong sinusunod. Amen. Kung ang sinusunod mo ay bisyo, tandaan niyo po, ang bisyo ay kasalanan. Hahantong sa kamatayan. So kapag ka ang isang bisyo ay patuloy mong ginagawa, ibig sabihin, alipin ka ng sinusunod mo. Kaya kung paulit-ulit mong ginagawa ang pagbibisyo, yan po ay kasalanan. So kapag ikaw po ay gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin, alipin ka ng sinusunod mo. Alipin ka ng bisyo. Alipin ka mga kapatid ng sigarilyo, alipin ka ng shabu, alipin ka ng alak, alipin ka ng pambababae, mga kapatid. Yang mga masasamang gawain, kaya mo sa ginagawa at hindi mo mabago-bago ang sarili mo sapagkat alipin ka. Ngunit, ang isang tao po na kay Kristo na, ibig sabihin, nakipag-isa kay Kristo, siya po, mga kapatid, ay alipin ng Diyos. Amen. So, ang kanyang sinusunod ay ano? Ang Panginoon. So, ang tao pong binago ng Panginoong Diyos, ang tao pong sumusunod sa Panginoong Diyos, alipin ng Diyos. Kaya nga tayo mga kapatid, sa mga tunay na tumanggap kay Kristo, dumating man yung panahon na dahil sa hinihingi ng pagkakataon sa trabaho, halimbawa linggo, may pasok, bigla kayong nagkaroon ng pasok, hindi ba ang sakit-sakit sa damdamin Amen. na hindi ka makasimba? Amen. Di ba? Kapag ikaw po ay talagang lingkod at mayroong ka pong pagkatakot sa Panginoon, hindi ka lang magsimba ng isang araw o isang linggo, mabigat sa iyong kalooban. Amen. Naiiyak ka. Isang araw lang na hindi ka makapanalangin dahil naging busy ka, ang bigat sa pakiramdam. Amen. Feeling mo mga kapatid, ang laki-laki ng kakulangan sa buhay mo. Dumating man yung panahon mga kapatid na hindi ka na nakakapagbasa ng Biblia, napakabigat din sa pakiramdam. Ngayon, kung ang isang tao ay nagsasabi na siya ay kumikilala sa Panginoon, ngunit wala siyang nararamdaman na konsensya, hindi siya nakukonsensya sa kanyang sarili,
na okay lang kahit hindi magsimba, okay lang kahit hindi magbasa ng Biblia, okay lang mga kapatid na, alam niyo yun, mabuhay na lang siya na kahit na anong gusto niya. Mga kapatid, wala po yan pagkakilala sa Panginoon. Hindi po yan kaisa ni Kristo. At yung mga kaisa ni Kristo, madali po yan pasunurin pagdating sa Panginoon. Amen. Madali po pasunurin yan. No? O, ito, may gagawin tayo para sa Panginoon. O, sige po, ako sasagot sa ganito. O, ito po ang aking ambag. O, ito po yung aking ganito. Bakit? Dahil ginagawa niya yan para kay Kristo. At kaya niya yung ginagawa sapagkat naging alipin siya ni Kristo. Sabi nga, hindi niyo ba alam na kung sino ang sinusunod ninyo, ay alipin kayo ng sinusunod ninyo. Amen. Kaya po nito, mag-ingat po kayo ha. Pag masyado niyong mahal ang inyong asawa kasi sa Diyos, mas mahal ninyo ang inyong kasintahan kasi sa Panginoon, yan po yung mahirap. Amen. Sabi nga, hindi niyo ba alam na kung sino ang sinusunod ninyo, alipin kayo ng sinusunod ninyo. Buti pa nga nakikinig ka sa iyong kasintahan eh. Amen. Sa preaching, hindi ka nakikinig. Nakikinig ka sa iyong asawa. Sa salita ng Diyos, hindi ka nakikinig. Alam niyo mga kapatid, hindi po masama pakinggan ang ating mga mahal sa buhay. Pero kung lagi silang sinusunod natin, lagi nating sinusunod ang mga mahal natin sa buhay, kaysa sa Panginoon, mga kapatid, kayo nang humatol. Sino ba kayo sa harapan ng Diyos? Kayo ba'y alipin ng Diyos o alipin ng mga sinusunod ninyo? Gaya rin po nito mga kapatid, ng pera. Sumasablay dito minsan ang maraming Kristiyano. Minsan, mas importante ang pera kasi sa pagsamba. Di ba? Hindi ako makakasimba kasi may ano ko eh. May pasada ako eh. Mga kapatid, naging alipin tayo ng salapi kapag ganyan. Number 3, hindi nakakikilala sa Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahuhintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, kapag ang isang tao po hindi nakipag-isa kay Kristo, hindi po siya nakakilala sa Diyos. Walang pagkilala sa Diyos. At saka alam niyo po mga kapatid, ang isang taong walang pagkakilala sa Panginoon, wala po yung takot gumawa ng masama. Lalo na sa kapwa. Sa totoo lang, ang isang taong walang Panginoon sa kanyang buhay, kapag yan po ay nakanti mo lang, ano pong ginagawa ng taong walang Panginoon sa kanyang buhay? Nambabanat agad ng kapwa. Pag feeling niya kayang-kaya niya, bumugbugin niya. At pag nabugbog niya, feeling niya siya ang pinakamalakas sa lahat. Gusto niyang maging, alam niyo yun, katatakutan siya. No? May mga ganyan po tao eh. Yung gustong-gusto nila na sila yung katatakutan ng mga tao sa paligid nila. Amen. Mga kapatid, kapag kaganyan po ang tao, wala po yan pagkakilala sa Diyos. Amen. At yung mga ang pagkakaiba nila sa mga taong may pagkakilala sa Panginoon, lagi po yan nag-iisip bago kumilos. No? Hindi po yan basta-basta gumaganti, hindi yan basta-basta nananakit mga kapatid, dahil nga may Diyos na sinusunod sa kanyang buhay. Number 4, nasa daan ng kapahamakan. So ang isang tao po na walang pagkikiisa kay Kristo, siya po mga kapatid ay nasa daan ng kapahamakan. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Praise the Lord. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit sa makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraang doon. Okay, maliwanag po, kapag ang isang tao po ay
wala pa siyang pakikipag-isa kay Kristo, ang kanya pong buhay ay nasa daan ng kapahamakan. Okay? Gusto kong linawin dito sa inyo mga kapatid ha. Ang buhay ng taong walang pagkakilala sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, ayaw talagang maglingkod, walang panahon sa Diyos mga kapatid. Ang buhay po niyan ay nasa kapahamakan na. Bakit po? May dalawa po kasi yung pintuan dyan. May dalawang daanan dyan mga kapatid. Ang sabi dyan, yung isa daw po ay maluwag at yung isa ay makitid. Ang sabi, yung daang maluwag, maraming dumadaan doon. Ngunit papunta po yun sa kapahamakan. Ang daang makitid naman mga kapatid, ang sabi dyan, yun po ay daan papunta sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ano po punto? Ano po ang ibig sabihin niyon? Yung daan po na yan mga kapatid, yung daang maluwag, yan po yung daan ng mga taong nabubuhay sa sarili nila. Ibig sabihin, nabubuhay lang sila sa gusto nila. Ayaw nilang magsimba. Ayaw nilang magbigay ng panahon sa Panginoon. Ganyan na lang ang buhay nila. At doon sa maluwag, malaya mong gawin ang lahat ng bagay. Mag-inom ka, maglasing ka, gumawa ka ng masama, yun yung maluwag na daanan. Amen. Ngunit doon sa masikip, ang sabi doon sa makitid, kaunti lang daw ang nakakasumpong nun. Bakit? Yung makitid na daan na yun mga kapatid, hindi kasi doon pwede yung mga gawang ginagawa mo sa sanlibutan. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng isang bagay. Halimbawa, meron kayong maraming dala. Sabihin na natin sobrang laking bag. At yung bag na yun, hindi magkasya mga kapatid doon sa makitid na daan. Sabihin na natin iskinita. Yung bag mo na yun, punong-puno ng mga mahalaga mong bagay. Hindi mo siya maipasok. Ano pong mangyayari? Kung gusto mong makapasok doon, ano dapat mong gawin? Iwanan mo. Kasi yung daan na yun, ikaw lang ang kasya ron. Amen. Pag hindi mo iniwanan yun, hindi ka makakapasok ron. Ano po ibig sabihin? Iwanan mo ang bisyo mo. Iwanan mo ang mga ginagawa mong kasalanan. Iwanan mo mga kapatid yung mga bagay na hindi nakakapagpabuti sa iyo sa harapan ng Diyos. At kapag yun ay iniwanan mo mga kapatid, makakadaan ka ng maayos doon sa makitid na daan. At yung daan na yun mga kapatid, papunta yun sa Panginoon. Nakuha natin? At yung akala nating mga mahalagang bagay na yun, pag nakadaan ka doon sa makitid na daan na yun, masasabi mo sa sarili mo, buti na lang binitawan mo lahat ng bagay na yun. Naunawaan natin mga kapatid. Amen. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy. Ikalima, nabubuhay sa sariling pita. Gaya ng pita ng mata, pita ng laman, kapaluluan sa buhay. 1 John chapter 2, verse 16. Praise the Lord. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa sa laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay. So maliwanag po, pag sinabing pita ng mata, ito po yung kagustuhan ng mata. Meron pong gustong-gusto laging makita ang mata eh. Naunawaan po ninyo? Yung mata, dediretsahin ko kayo. Walang paligoy-ligoy at walang preno. Kapag ikaw po ay palaging nanonood ng mga malaswang panoorin, marami po sa mga tao laging hilig na nga nila eh. Actually, buhay na nila na nanonood po sila ng malaswang panoorin. Okay? Bakit yun ang gusto nilang makita? Ang tawag po doon mga kapatid ay nasa ng mata. Yung mga pagnanasa ng mata mo, may mga bagay ka lang na gustong makita dahil doon ka naliligayahan. So doon sa mga malalaswang panoorin, sa mga hindi magagandang mga bagay, ginagamit mo yung mata. Imbes na ang mata mo, gamitin mo para sa paglilingkod sa Diyos, ginagamit mo doon sa mga masasamang bagay. Yun po ay pita ng mata. Yung mata na dapat ay para sa Panginoon, ginagamit mo sa paninilip. Ginagamit mo sa pag-look out pag magnanakaw kayo. No? Panalo. Ginagamit mo sa mga sinyasa ng droga. Pag gumanon ako, meron na. Mga kapatid, ang mata ay ginagamit para sa Diyos.
Maghanap ka ng taong may iimbita mo Amen. para papalapitin sa Diyos. Amen. Yun po'y pita ng mata. Yung sinabi ko kanina. Sumunod po, pita ng laman. Pag sinabing pita ng laman, yung gustong-gusto ng laman mo. Ano po ba gustong-gusto ng laman, mga kapatid? Ha? Mambabae, mag-inom, magsigarilyo, magbisyo. Yan ang gustong-gusto ng katawan. Ang sabi ng Biblia, ang tawag dyan, pita ng laman. At kapag ang isang tao'y wala pa pong pagkakilala sa Panginoon, doon siya nabubuhay. Amen. Sa laman. Hinahanap-hanap niya ang usok. No? At yung laman niya, kasi katawan niya yan, di ba? Katawan niya yan, mas may karapatan siya dyan. Yung katawan niya, siya ang mamimili kung saan niya gustong pumunta. At natural po sa isang taong walang pagkakilala sa Diyos, natural po sa kanya na hindi po talaga maglingkod sa Panginoon. Sumunod po mga kapatid, no? Pita ng mata, pita ng laman, at yung kapalaluan sa buhay. Pag sinabing kapalaluan, kayabangan. Ang daming mga tao, sobrang yabang, wala naman pera. Di ba? Ang lakas magyabang, sige, kuha ka lang. Akong bahala. O, di kuha naman siya. O, nung bayar na, wala pala pera. Sabi ko lang kuha ka, wala ko sinabing babayaran mo. Ha? So, kapalaluan sa buhay, kayabangan. Yan po mga kapatid, ang kinabubuhay ng taong wala po sa ating Panginoon. Amen. Sa huli po mga kapatid, ang pag-ibig ay wala sa Diyos, Praise the Lord. kundi nasa sanlibutan. Ang isang tao po daw mga kapatid na walang pakikipag-isa kay Kristo, yung pagmamahal niya daw wala sa Diyos, kundi nandito sa sanlibutan, dito sa paligid lang. Nandiyan yan ang kanyang pag-ibig. Basahin po natin ang 1 John chapter 2 verse 15. Praise the Lord. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Mga kapatid ha, pakinggan ninyo, sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ito po ba'y utos o hindi? Utos po ito. Sinabi ng Panginoon, huwag ninyong iibigin ang mundong ito. Pag sinabing sanlibutan, itong mundo na ito. Huwag nyo daw ibigin ang sanlibutan o ang mundong ito. O ang mga bagay na nandito sa mundong ito. Amen. Ano po ba yung mga bagay na nandito? Yung ating mga nakikita, yung ating mga nahahawakan, no? Yung ating pwedeng iyabang. Yan po mga bagay na yan ang sabi ng Biblia. Huwag kayong umibig sa sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan huwag niyong ibigin. Sapagkat kung iibigin ninyo yan, mga bagay na yan, ang sabi dyan, wala daw sa taong yun ang pag-ibig ng Ama. Amen. So kapag ang isang tao po, mga kapatid, lagi na lang pangmundo ang iniisip. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino sa inyo dito mga kapatid hanggang ngayon nag-games pa rin? Hanggang madaling araw nag-games pa rin. Yan po ay isang bagay na nasa sanlibutan. Praise the Lord. Pinupudpud mo ang daliri mo sa cellphone. Pinagpupuyatan mo, pinagsisikapan mo. Anong punto ba? Ano ba punto nun mga kapatid? Para maging ano? Para maging pinakamalakas. Tama? Malakas ang karakter ko. Kayang sumira ng kung ano-ano. Loving God. Ang lakas ng karakter niya. Pero yung karakter niya sa Diyos, sirang-sira. Di ba? Pinakamalakas. Ang yabang niya pa. Lahat kayo sumugod sabay-sabay na. O nanalo siya. Oo, ngayon. Ikaw nga ang pinakamalakas. O kamusta ka sa harapan ng Panginoon? Di ba ikaw ang pinakamahina? Di ba? Ano ba mga kapatid? Na mga pinagpupuyatan, mga pinag-aksaya natin ng panahon. Di ba? Dito sa sanlibutan, ano po mga kapatid? May mga gusto tayong marating. No? Lahat ng bagay gusto nating maranasan. Kapag tayo po ay umiibig dito sa mundo ito, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Kasi yung tunay na umiibig sa Panginoon, laging masakit sa Kanya na wala sa panahon sa Diyos. Amen. Ang tunay na umiibig sa Panginoong Diyos, masakit po sa Kanya ang mapahiwalay sa presensya ng Diyos. Right. Kaya kapag ang isang tao, mga kapatid,
wala na po siya sa Panginoon, hindi siya naglilingkod, may presensya ng Diyos, hindi niya maramdaman, nakakaawa po ang sitwasyon ng taong ito. Ano nga natin? Huwag natin ibigin ang sanlibutan. Yan po yung utos. Huwag po natin ibigin. Bakit po mga kapatid? Kasi ang langit at lupa, ang sabi ng Biblia, ay lilipas. Magpundar ka, sige, ikaw na pinakamayaman. Ikaw na rin pinakamay magandang bahay. Sabi ng Biblia, langit at lupa ay lilipas. Mapaparang lahat ng pinaghirapan mo, matutunaw, mawawala. At sa huli, mga kapatid, haharap po tayo sa Diyos. Ang huling destinasyon po natin, harapin ang Panginoon at pagkatapos ay ang paghuhukom. Right. Amen. Huhukuman po tayo ng Panginoon. Kung saan po tayo mapupunta, tayo po ba'y mapapalangit o mapapaimpyerno? Pero may good news po ako sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng nakay Kristo, hindi na po dadanas ng paghuhukom. Amen. Hindi na po tayo hahatulan ng Diyos. Mga kapatid, napakagandang aral ng Panginoon. Ang point nandito, ma-realize po natin. Ma-realize mo bilang tao. At dapat mo ma-realize, mapag-isip-isipan ngayon, nakipag-isa na ba ako sa Panginoon? Mga kapatid, isipin nyo maigi. Ngayon, sa liksiki ng ating mga sarili, nakipag-isa na ba ako sa Panginoon? Kasi kung nakipag-isa ka, lahat ng mga bagay ukol sa Panginoon, mahal na mahal mo. Amen. Yes. Dahil mahal mo ang Panginoon, mahalaga sa iyo lahat ng mga bagay na mahalaga sa Diyos. Ano po yun mga kapatid? Reading the Bible, prayer, worship. Yan po mga basic po yan. Holiness. Gusto mo laging sumunod. Bakit? Dahil meron kang pag-ibig sa Panginoon. Okay? Sumunod po mga kapatid. Ang sabi rito, okay, ulitin ko po yung aking po mga nabanggit na 6, ito po yung mga basic mga kapatid na pamumuhay ng taong wala po sa Panginoong Diyos. Okay? Ulitin ko po, yung mga taong hindi nakipag-isa kay Kristo o wala sa Panginoong Diyos, sila po una nabubuhay sa kadiliman. Pangalawa, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ikatlong mga kapatid, hindi po sila nakakikilala sa Panginoong Diyos. Ikaapat po, sila po ay nasa daan ng kapahamakan. Ikalima po, sila po ay nabubuhay sa sari-saring pita, gaya ng pita ng mata, laman at kapalaluan sa buhay. Ika-6 po, sila po ay walang pag-ibig sa Diyos. No? Ang pag-ibig po nila ay wala sa Diyos, kundi nasa sanlibutan. Basic po, di ba? Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, malapit na po tayo magtapos. Ang mga taong hindi nakipag-isa kay Kristo ay hindi nakatitiyak ng kanilang kaligtasan at hindi nakakasiguro ng kanilang kinabukasan. Sila ay nasa panganib ng paghukom at kaparusahan. Mga kapatid, bad news. May bad news po sa mga taong ayaw talagang kumilala sa Diyos. Ayaw talagang sumuko sa Panginoon. Ayaw talagang maglingkod sa Panginoong Diyos. Bagkus, nabubuhay sa sariling kalooban. Nabubuhay sa sariling kagustuhan. Ayaw pa rin huminto, mga kapatid, sa paggawa ng masama. Ayaw pa rin huminto sa paggawa, mga kapatid, ng tinatawag na bisyo. Ayaw huminto, mga kapatid, sa mga gawaing pangsanlibutan. May bad news po ako, mga kapatid, sa inyo. Dahil ayon po dito sa ating pinag-aaralan sa Biblia, itong mga taong hindi nakipag-isa kay Kristo, ayaw talaga. Alam niyo yun, ginawa mo na lahat ng makakaya mo para madala mo sila sa Panginoon. Ayaw talaga nila. May mga tao namang nakakilala na sa Diyos, tinalikuran pa rin ang ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ng ating pinag-aaralan, itong mga tao na ito na hindi nakipag-isa kay Kristo, wala na pong katiyakan. Hindi po nila natitiyak yung kaligtasan sa harapan ng Diyos. Wala po silang tiyak na pinangahawakan na kaligtasan.
at hindi nakakasigurado ng kanilang kinabukasan. Wala pong kinabukasan naghihintay sa mga taong ayaw ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Sila ay nasa panganib ng paghukom at kaparusahan ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, tumawa ka hanggang gusto mo. 3 times a day. Tumawa ka hanggang gusto mo ngayon. Ayaw mong maglingkod sa Diyos? Sige, tumawa ka hanggang gusto mo. Ayaw mong maglingkod sa Diyos? Sige, mag-inom ka hanggang gusto mo. Magbisyo ka hanggang gusto mo. Panahon mo to ngayon. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pero kapag panahon na ng Diyos at panahon na dapat mong pagbayaran ang ginawa mo sa harapan ng Panginoong Diyos, wala kang maasahang kaligtasan sa harapan ng ating Panginoon. Wala kang aasahang kaligtasan kung ang buhay mo sa sanlibutan ay hindi mo ginamit sa paglilingkod sa Diyos. Bagkus pinudpod mo ang buhay mo, mga kapatid, sa bisyo. Ito rin yung isang bahagi na hindi po natin napapansin, mga kapatid. May mga tao na hindi nga nagbibisyo, pero hindi alam ang purpose ng buhay. Marami po sa mga tao na bubuhay ngayon, hindi alam ang purpose ng buhay. I-challenge ko po kayo, mga kapatid, after ng service na ito, di ba uuwi kayo sa mga tahanan ninyo? Habang kayo po ay naglalakad o maglalakad papauwi sa inyo, pagmasdan niyo po ang paligid ninyo. Pagmasdan ninyo yung mga tao sa paligid ninyo. Paglabas ninyo sa simbahan, pagmasdan niyo sila. At iba-iba ang kanilang ginagawa. May nagmamasada, may nagsusugal, may nagiinom, may nagbe-birthday sa panahon na ito, mayroon din mga kinakasal, marahil kang madadaanan, may mga nagkakarakos din siguro, madadaanan mo. At pag-isip-isipan mo, habang tinitignan mo ang paligid mo, makikita mo na wala ang Panginoon sa buhay nila. Doon, mga kapatid, sa nagkakarakos, hindi mo makikita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen. Doon sa mga gumagawa ng bisyo ng masama, igala mo lang ang paligid mo. Igala mo lang ang iyong mga mata. Makikita mo ang pagkakaiba. Makikita mo ang iyong pagkakaiba sa kanilang lahat. Praise the Lord. Bakit? Nakakilala ka sa Diyos. At ang mararamdaman mo, kapatid, pakinggan nyo, ang mararamdaman ninyo sa mga taong ito, awa. Amen. Bakit? Nabubuhay sila, hindi nila alam ang purpose ng buhay. Praise the Lord. Maraming tao ang nabubuhay sa mundong ito, hindi po alam ang dahilan bakit sila nabubuhay. Amen. May mga tao na nagsasabi, ako'y nabubuhay para lamang sa'yo, para mahalin ka. Sana all. Hindi pa rin nila alam. Maraming mga tao hindi alam ang purpose ng buhay, at kapag ang tao, diniretso mong tanong, sa tingin mo bakit ka nabubuhay? Kadalasan sasabihin nila, kaya ako nabubuhay, kaya siguro ako hindi mamatay-matay, may mission pa ako. Di ba may mga ganyan tao, uy, pasalamat ka, hindi ka namatay. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang mission mo. Pero pag tinanong mo yung tao, ano ba yung mission mo? Meron naman akong narinig. Siguro ang mission ko, mahalin ko yung pamilya ko. May mga tao, mga kapatid, nare-realize nila may mission at talaga namang may mission. Kaya po tayo nabubuhay, may purpose, at yung purpose na yun, kailangan natin mahanap kung ano yung purpose na yun. Ano ba yung mission natin? Ang mission po natin ay ano? Ha? Maglingkod sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos at sundin ang Kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. So ang purpose pala natin, kaya tayo nabubuhay, matakot daw tayo sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Ay. Amen. Sundin natin siya, yun yung purpose, mga kapatid. Ngayon, kung hindi po natin susundin ang ating Panginoong Diyos, dadating po tayo sa kahatulan. At mga kapatid, mahirap po yun. Hindi po yun biro. Amen. Praise the Lord. Kung sa school nga o pila lahat ng mga walang assignment at papaluin sa kamay.
Yung iba, mauna ka. Mauna ka. Di ba? May mga tao ganun, mauna ka. Mauna ka. Di ba? May mga tao ganun eh. Oh. Di ba? Sa school din, recitation, math. Sino makakasagot sa number ganito? Yung iba, kung nga nagbabasa eh. Siya yung nakaranas yan mga kapatid. Amen. Tagong-tago eh. Pero hindi natin alam kung sino yung nagtatago, yun yung tinatawag. Di ba? Amen. Yung mga bida-bida na walang alam, yung tuloy yung hindi tinatawag. Mama! Pero hindi talaga nila alam ang sagot. Dahil alam nila, hindi sila tatawagin. Oh. Kung yun nga mga kapatid, nagtitinago-tago tayo, aba mga kapatid, pagdating doon, maghuhukom na ang Diyos, ang sabi kasi nakapila tayo eh. Nakapila po ang tao sa paghuhukom. Hindi ba pwede doon, muna ka, ikaw muna, huli na ako. Hindi! Kung masama ka, impyerno ka talaga, wala kang magagawa. Pero ito nga, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang good news, hindi na tayo hahatulan. Wala nang hatol doon sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya dapat, dahil kung wala na tayong hatol mga kapatid, hindi ba't dapat lalo tayo maging masaya? Hindi ba't lalo nating ipinapahayag yung pagmamahal natin sa Diyos, pagpasok natin sa simbahan? Hindi ba't pag nag-worship, hindi ba't dapat lalo nating ibinibigay ang lahat? Lalo nating pinumuri ang Panginoon, lalo natin siyang pinapasalamatan, lalo tayong mga kapatid umiiyak sa kanyang harapan. Bakit? Dahil ngayon pa lang nabuhay ka. Binigyan ka ng assurance na hindi ka nahahatulan ng kaparusahan. Praise the Lord. Naunawa natin mga kapatid, at huwag niyong hayaan na ang estado ninyo na hindi na kayo hahatulan o hindi na tayo hahatulan ay mawala sa inyo. Naunawa natin mga kapatid. Kaya sa oras pong ito, bago tayo magtapos, ang sabi rito, meron pong good news. Ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng mga tatanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ulitin ko po, may good news po tayo sa mga taong gustong makakilala sa Diyos, gustong maglingkod sa Diyos, gustong ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Hanggat hindi pa po dumadating ang kawakasan, may pag-asa pa. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang sino mang sasampalataya, maliligtas. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, sabi din, gayon na naman po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang kasalanan nagdulot ng kamatayan sa tao. Amen. Ngunit ang kamatayan ni Kristo nagdulot ng pag-asa na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung hindi namatay si Kristo, saan kaya tayo pupulutin? Praise the Lord. Kaya kung isipin natin mga kapatid, nakakaiyak isipin, nakakalungkot isipin. Kapag nasa simbahan tayo, pagdating ng pagpupuri, bakit tayo tinatamad? Bakit wala tayong gana? Bakit parang wala tayo sa mood? Bakit parang hindi natin alam bakit tayo nasa loob? Bakit parang lutang tayo at parang wala tayong naiintindihan? Bakit parang walang pagbabago sa buhay natin? Ganyong lagi naman tayo pinapangarap. Mga kapatid, isip-isipin natin, ano ba ang pwede nating isukli sa Diyos? Sa kanyang kabutihan na ginawa sa atin? Sa kanyang pagmamahal na kanyang ibinuhos sa atin? Amen. Mga kapatid, wala po tayong may isusukli sa Panginoon. Wala. Kahit ibigay mo ang lahat ng kayamanan mo, kahit pati ang buhay mo, hindi matutumbasan, hindi masusuklian man ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Praise the Lord. Makikita sa worship natin kung gaano natin kamahal ng Diyos.
makikita sa buhay natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Ang sabi dito sa Romans chapter 10, verse 9 hanggang 11. Babasahin ko na po. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Napakaganda. Napakagandang assurance, mga kapatid, na kung ipapahayag daw natin ang ating kasalanan sa Diyos. Iba pa yun sa 1 John chapter 1 verse 9, ha? Na patatawarin tayo ng Diyos kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Sabi niyan, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso. Kapatid, buong puso ang hinihingi dito. Ang sabi dito, ikaw po ay maliligtas. Number 10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Number 11, sapagkat sinasabi ng ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi tayo mapapahiya. Huwag din naman natin ikahiya ang Diyos. Amen. Kung hindi nyo pa na ibibigay ang worship na dapat na ibigay sa Panginoon, ibigay nyo. Purihin nyo ang Diyos. Praise the Lord. Huwag po tayong kapag ka nagpupuri tayo, akala mo baguhan lang tayo. Amen. Kung magpuri tayo sa loob ng simbahan, akala mo hindi ka mabaptize. Ang hirap intindihin. Naunawa natin, mga kapatid, kung magpupuri tayo sa Diyos, siguraduhin ninyong nararamdaman kayo ng Panginoon. At siguraduhin ninyong nararamdaman ninyo sa sarili ninyo ang Diyos. Dahil kung simpleng pipikit ka lang, simpleng tataas ka lang ng kamay, at hindi mo hahangarin na ikaw ay mabaptize in the Holy Spirit, hindi mo hahangarin na ikaw ay makareceive ng banal na Espiritu sa pagpupuri mo, sayang at nagkakasaya ka ng oras. Ang purpose bakit tayo nagpupuri, ma-refresh po tayo. Praise the Lord. Kailangan po natin ma-refresh. Dahil maaaring ang iba po sa atin, nagugulumihanan na ang isip. May problema sa pera, hindi na natin nakikita si Kristo. May problema sa trabaho, hindi na rin natin nakikita ang Panginoong Diyos. May problema sa pamilya, may problema mga kapatid sa buhay, hindi na natin nakikita ang Panginoon. Pero isang natitiyak ko, mga kapatid, kung kayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu sa oras na ito, marirealign ang isip ninyo. Yes. At sasabihin ninyo, salamat po. Kahit wala akong pera, naiintindihan ko bakit ako nabubuhay. Hindi pera ang sukatan, hindi ang kayamanan ang sukatan. Ang pagiging anak mo sa harapan ng Panginoon ang importante. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung ibinigay niya nga ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak, ano pang bagay ang hindi niya ibigay sa atin? Mga kapatid, ibibigay ng Diyos sa mga namumroblema sa pera. Marami sa atin dito. Pero sabi ng Panginoon, kung naibigay niya ang kanyang anak, hindi niya ba may ibigay sa iyo yan? Amen. Kaso ang problema nga, kaya pare-parehas po tayo nakakaramdam ng bigat ng buhay sapagkat hindi natin maramdaman ang gaang sa piling ng Panginoon. Kagaanan, kapayapaan, ang handang ipagkaloob ng Panginoon Diyos. Hindi ba sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingi. Ang lahat ng pagod, lumapit na sa Diyos. Praise the Lord. Kung feeling mo pagod ka na, dami mong utang, ang dami mong isipin, ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok, gusto mo nang kumawala sa bisyo, gusto mo nang kumawala sa kasalanan, mga kapatid, ang altar ay maluwag. Nag-iimbita ang ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, ang lahat ng gustong magpahinga, lumapit sa Panginoon. Huwag kayong magpipigil. Huwag ninyong hahayaan na pigilan kayo ng inyong mga laman.
Kahit pagod kayo, iparamdam nyo lalo na kaya ninyong lumapit sa Panginoon. Kahit na parang inaanto ka, pilitin mong magising. Dahil pagdating sa Panginoon, mga kapatid, bibigyan kanya ng pag-asa. Lahat tayo, mga kapatid, pagod na. Lahat tayo. Kung pagod ka, pagod din ako. Pagod din ang ating mga pastor. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Dahil umaasa po tayo na kahit mukhang lugi tayo sa mundong ito, tayo ang pinakamapalad sa harapan ng Panginoon. Amen. Praise Kaya sa oras na ito, let us all stand, mga kapatid. Praise the Lord. the Lord. Purihin natin ang Diyos. Ang goal po natin ngayon, makapasok sa presensya ng Diyos. Ilagay po ninyo sa inyong puso't isipan, kailangan kong makapasok sa presensya ng Diyos. Kailangan kong mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Kailangan kong maramdaman ulit ang kasiyahan, ang kagalakang naramdaman ko nung una kong tinanggap ang Panginoon. Eh sa oras ito, mga kapatid, let us worship the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon.